Basta DDS o Duterte supporters talaga, puro lang paninira ang alam. Ang tutukuyin po natin sa oras po na ito ay dalawang individual. Ito po ay ang puganteng si Harry Roque at saka si Congressman Leandro Legarda Lebiste. Pinalalabas po nila na ang una, hindi daw po tamang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang balita. Manggaling sa kanya ito dahil siya daw po mismo ang itinuturo ni Saldico. Ayon po dito kay Leandro Lebiste, hindi daw po dapat yung magpapaaresto na pinagbibintangang mastermind ang magpaaresto. Pupuntuhan po natin yan maya-maya, ano? Saka ito pong si Harry Roque pinalalabas na hindi po detinado. Ito pong si Saldico diyan po sa Czech Republic. Isang panlilinlang sa ating mga kababayang Pilipino, ngunit unfortunately, may mga naniniwala po sa kanila. Alam nyo na kung sino ang mga naniniwala, kung hindi yung mga tatanga-tangang Duterte supporters. Bago tayo magpatuloy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 21, 2026. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po hindi Duterte supporters, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share ito pong ating live streaming sapagkat ang mga Duterte supporter, alam ko nanonood sila sa atin palagi, pero hindi po nagla-like ang mga yan. Kung hindi dislike o kaya angry reactions. Pero ang hindi nila alam, whatever reactions na gawin po nila, nakakatulong po sila sa ating programa. Kung nakakatulong po sila sa ating programa, ibig sabihin, para na rin po nilang kinikriticize ang mga Duterte dahil ang pangunahin ko pong layunin dito ay i-criticize ang mga maling gawain na sa aking paniniwala ng mga Duterte. Puntahan po natin ito pong balita at mga issue na atin pong pag-uusapan. Una, ito pong pinupunto ni Congressman Leandro Legarda Lebiste ay isang malaking, I should say, katangahan ba mga tol? No? Pero hindi naman tanga si Leandro Legarda Lebiste eh. Pero ang problema kasi dito, public perception ang hinahabol nitong si Leandro Lebiste. Gusto niyang palabasin sa pamamagitan ng post na ito na ang ating Pangulo ay hindi dapat nag-aanunsyo or in short, wala daw pong kredibilidad dahil nga po siya ang itinuturo nitong si Saldico. Basahin po natin ang post nitong si Leandro Legarda Lebiste kahapon. Sabi niya rito, hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Saldi. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Saldi bilang mastermind ng flood control. Paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang magpapaaresto sa nag-aakusa? Dito, kung ikaw ay talagang pamilyar sa legal na proseso, alam mo kung ano yung tamang proseso, hindi ka maniniwala dito kay Leandro Legarda Lebiste. Dahil unang-una, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang magpapaaresto o aaresto. No? Kung hindi ang mga ahensya sa ilalim po ng ating gobyerno like the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. Pangalawa, ang pinupunto dito nitong si Leandro Lebiste ay para i-shape up ang isang isipan sa publiko na walang kredibilidad si Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang itinuturo ni Saldico bilang mastermind o utak ng flood control project. Anomalies. Yan ay panlilinlang sa harapan po ng publiko. Bakit ko po sinasabing panlilinlang po ito? Sapagkat alam na alam naman po natin kung sino talaga ang mga sangkot dito po sa flood control project, anomalies. No? Malabo pong si Pangulong Bongbong Marcos. Ganito kasi yan eh. Kung babalikan po natin ang kasaysayan at kung ibabase po natin sa gustong palabasin nitong si Leandro Lebiste, double standard ito pong kanyang sinasabi. Bakit ko po sinasabing double standard? Itong si Leandro Lebiste kasi, DDS po ito, supporter talaga ito ng mga Duterte. Ngayon, tingin ko anti-Marcos dahil alam nyo naman yung issue sa kanya,
24 na bilyong piso ang penalty na sinasabi po ng Department of Energy na dapat bayaran nitong si Leviste. Kaya ang nangyayari, parang lahat ng mga naratibo niya hindi pumapabor para sa gobyerno, bagkus pumapabor para sa mga Duterte. Going back doon sa double standard. Nung ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi kay Leila de Lima na noong ito'y senador pa, "You are finished." Meron bang sinabi si Leandro Lebiste regarding doon? Kung titingnan po ninyo, walang kredibilidad. Kung ang pagbabasehan natin, ito pong naratibo ni Leandro Lebiste sa puntong iyon, si Rodrigo Duterte. Bakit? Dahil nung mga panahon na senador si Leila de Lima, siya po ay nagsasagawa ng investigasyon. Patungkol saan? Sa extrajudicial killings. And way back, before pa na maging senador, itong si Leila de Lima, nung siya po ay chairman ng Commission on Human Rights at naging secretary ng Department of Justice, continuous ang investigation na isinasagawa niyan ni Leila de Lima. Kaya makikita po ninyo doon na talagang nauna yung pag-iimbestiga at hoping na magkaroon ng akusasyon kay Rodrigo Duterte, pero hindi nangyari. Dito naman, kay akusasyon in court ang sinasabi ko but yung accusation or allegation na participating or utak ng extrajudicial killing itong si Rodrigo Duterte, nandoon na po yun. Ngayon, comparing dito kay Saldico, ano ang nauna? Di ba mga kaso muna nitong si Saldico? Mga pagkakataon na siya po'y sinasabing sangkot at no other than the Vice President, now the President wannabe na itong si Sara Duterte ang nagsabi na ang nasa likod ng pagmamanipula ng budget ay si Saldico at syempre tinuturo ni Sara Duterte nung mga panahong iyon si former Speaker Martin Romualdez. Una ang mga akusasyon bago yung pagkakaroon ng kaso nitong si Saldico. No? O bago yung pag-aakusa ni Saldico sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niyo yung difference, mga tol? Kay Rodrigo Duterte, nauna yung mga investigasyon at akusasyon sa extrajudicial killings. Pero ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Sinampahan ng gawa-gawang kaso ng kanyang administrasyon si Leila de Lima. Dito, ano ang nauna? Nauna ang pagsasampa ng kaso kay Saldico bago lumikha ng ingay si Saldico at inamplify ng mga DDS na sinasabing ang utak ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang hirap tuloy paniwalaan, partikular nitong si Saldico, kasi makikita ninyo yung motibo. Ang motibo ay para lamang linlangin, ilihis ang isipan ng publiko at palabasin na yung nangunguna sa paglaban sa korupsyon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, opisyal na nagsalita noong July 28, 2025 sa kanyang SONA, na mahiya naman kayo at hahabulin ang lahat ng mga balasubas sa ating gobyerno, ay siya namang kinalaunan yung inakusahan sa korte ay nagsasabi bigla sa ating Pangulo na mastermind. Nakikita niyo yung pinagkaiba ng dalawa, mga tol. Kaya dito, itong sinasabi ni Leandro Lebiste ay maliwanag na panlilinlang, panghihikayat, partikular marahil sa mga Duterte supporter na huwag paniwalaan ang prosesong nangyayari kay Saldico sa kasalukuyan. Ang nakakalungkot lamang dito, mga tol, nung mga panahon na tayo'y naghahanap ng pananagutan at nung mga panahon na hindi pa nila kakampi itong si Saldico, pare-pareha silang sumisigaw, nasaan na si Saldico? Huliin si Saldico, pauwiin si Saldico. Tapos, nung lumabas na yung warrant of arrest, siguro nakapag-isip-isip ng mga script, biglang idinamay si Pangulong Bongbong Marcos, hero na ngayon ang tingin nila kay Saldico. Palalabasin pa nitong si Leandro Legarda Lebiste na hindi dapat ang Pangulo ang mag-report sa pagkaka-aresto kay Saldi. Anong gusto mong palabasin? Na ang Pangulo magbubulag-bulagan lamang sa mga nangyayari kahit alam niya na yung pangunahing sangkot sa flood control project anomalies ang mag-anunsyo
NBI lamang o kaya PNP. Hindi ganun yun. Kaya nga ang Pangulo ang Commander-in-Chief, kaya nga siya ang namumuno sa ehekutibo, lahat yan under sa kanya. At in fact, napakaganda nga ng ginawa ng ating Pangulo na siya mismo ang nag-anunsyo sa pamamagitan ng kanyang Facebook page at ibang social media accounts noong April 16, 9:42 in the evening. Sinabi ng ating Pangulo ang mga sumusunod, na huli na si Saldico. Tapos, yung mga DDS na katulad ni Harry Roque at saka nitong si Maharlika, pinalalabas na Pilipinas daw ang nakapag-aresto. Pinalalabas nila rather na nagpe-fake news daw po ang kasalukuyang gobyerno kasi Pilipinas daw po ang naka-aresto. Wala pong ganoong sinabi si Pangulong Bongbong Marcos. Sa katunayan, ito na nga mismo yung binabasa natin ang magpapaintindi sa atin na hindi totoo yung mga kasinungalingan na yon ni Maharlika at ni Harry Roque. Nahuli na si Saldico. Walang binanggit ang Pangulo na Philippine government ang nakahuli. He is now detained in Prague after crossing into Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Ngayon, pinalalabas nitong si Harry Roque na fake news si Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi daw po nakadetained itong si Saldico. Puntahan po natin yung mga post nitong si Harry Roque kung paano niya nililinlang ang taong bayan. No? Sabi niya po rito sa kanyang Facebook page, yan, Czech authorities have confirmed that there was indeed an intervention, but no arrest or detention of Saldico took place. This directly refutes the earlier assertion that he had been apprehended. In light of this contradiction, the accuracy of the president's statements is now in serious doubt. At best, the claim was premature and unverified. At worst, it contributed to the spread of misinformation on a matter involving international law enforcement. Tapos may particular pa rito, no? Sinasabi niya na lahat ng sinabi ng presidente tungkol kay Saldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi nakadeten na si Saldi. Kumpirmado po, ligtas si Saldico. Isang malaking kasinungalingan. Kung meron man pong nagsisinungaling dito, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron man pong nagpapakalat ng fake news, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos. Sino? Si Harry Roque. No, napakalala po nito mga tol para sabihin niyang hindi nakadeten na si Saldico at hindi o sinasabi niyang ligtas si Saldico. Ligtas. I agree. Kasi kahit nakadeten na ka, yung kaligtasan mo sigurado. 'Di ba? Pero yung sasabihin niya na hindi po nakadeten na si Saldico, isang malaking kasinungalingan yan. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Balikan muna natin ang sinasabi po ng ating Pangulo na ayon kay Harry Roque, puro daw fake news o kasinungalingan. Hindi po yun totoo. Wala pong sinabi si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Facebook page at doon sa blog na fake news. Yan po ay nakabase lahat sa katotohanan. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Tapos sinundan po yan kinabukasan, alas 8:48 ng umaga, April 17, belated happy 33rd anniversary po sa kanila ni Attorney Lisa Marcos, ang ating unang ginang. Our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Tandaan niyo po yung salitang remains in custody, mga tol. Napakahalaga po niyan in relation sa salitang detained. At dito po, sa vlog ng ating Pangulo, inanunsyo niya ang patuloy po na koordinasyon ng ating gobyerno. Sabi ng ating Pangulo 20 hours ago
nananatili sa kustodiya ng Czech Republic si Saldico. Isinasagawa na ang mga hakbang para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas sa koordinasyon ng DOJ at DFA alinsunod sa tamang proseso ng batas. We will bring him home. He will answer to the Filipino people. Naalala ko tuloy si Rodrigo Duterte, no? Bring him home. Sabi ng mga Duterte supporters, malabong mangyari yon dahil bukas huhusgahan na segue tayo ng bagya, yung kanyang jurisdiction appeal, no, sa International Criminal Court. But going back here, ito po ang sinabi ng ating Pangulo. Araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Yan, narinig po ninyo ang pahayag ng ating Pangulo. Tama ba ang ginagawa ng ating Pangulo na siya dapat ang nasa taas sa lahat ng pagkakataon sa mga sitwasyon po na ito? Siya dapat yung pinaka nakakakita ng mga bagay-bagay sa ginagawa ng mga pinagkatiwalaan niya sa ilalim ng kanyang gobyerno? Of course. Presidente ka ng Pilipinas. Tapos sasabihin nitong si Leandro Lebiste, hindi dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang mag-report sa pag-aresto kay Saldi. Sino ang dapat mag-report? DFA, NBI, PNP. Kung gustuhin ng Pangulo na siya ang mag-report, karapatan niya yon, prerogatibo niya yon. In fact, mas kapani-paniwala nga. Dahil pag sinabi ng Pangulo, konfirmado po yan ng napakaraming sources. Like what happened noong araw na pumutok yung issue. Diba? Ang daming mga naging katanungan. Walang kinumpirma ang DFA, walang kinumpirma ang DOJ, walang kinumpirma ang DILG. Kasi para maging komprehensibo at hindi magkaroon ng kalituhan, pinaka-best na mag-anunsyo dahil sa napakalaking issue na ito kung saan on top ang Pangulo mismo ng Pilipinas ang dapat nagpaalam sa Republika sa ating mga kababayang Pilipino. 'Di ba? Kaya tama lamang at mali itong sinasabi mo, Leandro Lebiste. Ngayon, kung sinasabi ninyong paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang nagpapaaresto sa nag-aakusa, isang panlilin lang po yan sa harapan ng publiko. Isang pang-iintriga. No? Pang-iintriga na ang layunin ay mag-create sa isipan ng mga kababayan po nating Pilipino ng pagdududa sa Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi kayo magtatagumpay. Kasi kung lohika talaga ang pag-uusapan katulad ng lohikang ginagamit mo dito, ang tamang proseso ay ang aaresto kay Saldico, otoridad. Hindi ang Philippine government dahil wala po siya rito sa Pilipinas, kung hindi kung saan bansa siya nahuli. At in that case, ang Czech authorities ngayon ang merong authority over Saldico. Ngayon, sa pag-aanunsyo, uulitin ko, tama lamang ang Pangulo ng Pilipinas ang mag-anunsyo. Bakit? Logic ulit. Noong mga panahon na hinahanap si Saldico, kanino nyo hinahanap? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ka naghahanap kayo ng pananagutan sa anumang mga issue sa lipunan, maliit man o malaki, kanino nyo hinahanap? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ka may nangyayaring krimen, kanino nyo sinisisi? Kahit hindi naman dapat sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos pagka may ganitong accomplishment na gawa ng ibang estado, na ang reason ay dahil si Saldico ay nakapaglabag ng batas dito sa Pilipinas, ipagkakait mo
yung prerogatibo na yon sa ating Pangulo na i-anunsyo sa publiko na arestado itong si Saldico sa ibang bansa? Anong uri ka meron utak, Leandro Lebiste? Di ba? Napaka ito talagang mga DDS na ito, mga tol. Walang magawa sa buhay kung hindi either mang intriga o kaya manira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano ba ang katotohanan sa kasalukuyan diyan po sa kalagayan ni Saldico? Uulitin ko po sa inyo. Sinungaling si Harry Roque para sabihin na hindi po nakadetained itong si Saldico. Ngayon, syempre hindi tayo abogado. Ang binabangga po natin dito, isang abogado, si Harry Roque. Baka sabihin, anong karapatan mo para kontrahin ang opinyong legal ni Harry Roque? Hindi ako abogado, criminologist lang ako pero dati akong pulis Ganito lang naman kasimple yan. Kapag ka ikaw ay tinake into custody, kung anumang legal na basihan, you are technically detained. Tandaan niyo yan mga tol, you are technically detained. Para mas maging kapanipaniwala, dahil si ChatGPT ay alam halos ang lahat. Tinanong ko yan kay ChatGPT kasi pag sa akin ang galing, baka sabihin ninyo o sabihin nitong si Harry Roque, mali ka. Hindi, eto si ChatGPT, basta tama ang input mo, tama ang sasabihin sa'yo. Tinanong natin siya rito at ipaliliwanag ko na lang sa inyo. Maliwanag ang input ko. Pag sinabi bang detain, kailangan nasa loob ng detention facilities o sapat na ikaw ay tinake into custody like nang nangyari kay Saldico sa Czech Republic? Sabi ni ChatGPT, magandang tanong yan kasi maraming nalilito sa difference ng detained at simpleng taken into custody. Short answer, hindi kailangan na nasa loob ka agad ng detention facility para masabing detained. Sapat na ikaw ay opisyal na hawak ng otoridad at hindi ka na malayang umalis. Ano ang kalagayan ni Saldico ngayon mga tol? Siya ba ay malayang makaalis? Siya ba ay hindi hawak ng otoridad? Diba ang sagot po doon, baligtad. Si Saldico ay hawak ng Czech authorities at hindi na siya malayang umalis sa ilalim ng pagkakahawak sa kanya ng otoridad sa Czech Republic. Mas maliwanag na paliwanag, sabi po dito, taken into custody, hinuli o hawak ng pulis. In this case, hawak ng Czech authorities. Ikaw ay nasa kontrol na ng otoridad. Hindi ka na pwedeng basta umalis. Pwedeng nasa airport, sasakyan, o holding area pa lang. Ito pa lang, technically detained ka na. Kaya ano tong pinagsasasabi ni Harry Roque? Na wala daw pong, hindi daw po detained itong si Saldico. Ikalawa, detained. Legal na termino na ibig sabihin, deprived ka na ng liberty. Hindi ka na free. Ano sa tingin ninyo ang nangyayari kay Saldico ngayon? Hindi ba deprived yung kanyang liberty? Malaya ba siya? Free ba siya? Di ba hindi? Hindi na siya free, hindi na malaya, at siya po ay nasa ilalim ng kustodiya ng Czech authorities. Hindi required na nasa jail ka na agad, Harry Roque. Kasama dito, arrest sa airport, temporary holding, waiting for transfer. Pwedeng temporary holding kay Saldico kasi pagka ibinalik dito sa Pilipinas, temporary yung nangyaring holding sa kanya doon. O kaya waiting for transfer. Again, kapag binalik dito sa Pilipinas, nag-wait siya ng transfer mula sa Czech Republic pabalik dito sa Pilipinas. Diba mga tol? Kaya ang nakikita ko dito sa ginagawa ni Harry Roque, patuloy na panlilin lang. No? Kung meron mang nagsasabi ng fake news, ikaw yon, Harry Roque. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong sinabing fake news si Pangulong Bongbong Marcos. Para mas maging malinaw ito pong ating pinag-uusapan, puntahan na po natin ang mga balita kaugnay po nito mga tol. Unahin po natin ito.
Itinuturing po ng Czech Police na specific case o particular na kaso ang sitwasyon ni dating Congressman Zaldico. At kinumpirma rin ng Czech Police na nagkaroon ng intervention kaugnay kay Ko. Pero hindi po sila nagbigay ng detalye. Ayon sa Czech Police, ang Porkit nakarinig lang ng intervention itong si Harry Roque, lilituhin niya na ang mga Pilipino, no? Gagawin niyang masyadong technical. Intervention daw ang gamitin na salita at hindi po ang detained. Alam niyo, magkaiba yung dalawang bagay. Ang intervention is action. Ang detained is condition. 'Di ba? Yung action ng intervention could result to detention. At ganun yung nangyari kay Zaldico. Tuloy natin ang pakikinig po dito. kanilang Ministry of Justice ang otorizadong magsalita tungkol kay Ko. Magpapadala naman ng Pilipinas ng high-level coordination team para tutukan ang kaso sa dating kongresista. Saksi, si Marie Zumali. We will bring Saldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kailangang hakbang para maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico na harap sa patong-patong na kaso si Po kaugnay ng flood control scandal. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech si Po matapos daw niya magtangkang lumabas sa Czech Republic. Ang linaw-linaw nun, Harry Roque. Nasa kustodiya. Nasa kustodiya ng Czech authorities. Anong palalabasin mo? Hindi naka-detained? Basta ikaw ay nasa kustodiya sa isang legal na kaparaanan, detained ka na. Hindi kinakailangang sabihin detained ka sa isang four corners na merong rehas. The moment na dineprive ang iyong liberty, the moment na kinurtail yung freedom of movement, detention na yon, Harry Roque. Huwag mong tangahin ang mga kapwa mo Pilipino. Pero kulang ang kanyang travel papers kaya di pinatawid sa German border at pinabalik. Hanggang ngayon matipid ang impormasyon kaugnay sa kanyang pagkakahuli maliban sa nabanggit ng Pangulo. Tikom din ang bibig ng karamihan sa mga opisyal ng Foreign Affairs Department at maging ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailang target maibalik sa bansa. Bakit tikom ang bibig? Ito ang dahilan mga tol kung bakit limitado ngayon ang nabibigay na impormasyon ng publiko. Not even our president hindi masabi sa harapan ng publiko ng malaya yung mga nangyayari talaga dyan sa Czech Republic kaugnay ng pagkakaaresto dito kay Zaldico. Kasi yun ang kahilingan ng Czech Republic. Irespeto yung proseso na kanilang ginagawa sa kasalukuyan. At bilang soberanyang bansa, hindi mo pwedeng bastusin. Kailangan mong irespeto kung ano yung kahilingan nila. Unang-una, tayo po ang nakikiusap dito. Si Zaldico ay nasa kustodiya nila. Kung ano ang maaaring maging desisyon ng Czech Republic, nakabase yon sa mga umiiral na batas sa kanila. At mamaya mapag-uusapan po yan sa interview sa ating isang undersecretary mula sa DOJ na sinasabi niya doon, hindi naman talaga totally wala sa eksena yung tinatawag na extradition. Kasi bakit? Ang pahapyawan ko na kayo doon sa interview sa kanya, ang ating bansa at ang Czech Republic ay nakapirma sa isang kasunduan. Ito yung tinatawag na UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. At kapag ka ikaw ay bansang nakapirma dyan, meron kang obligasyon sa member countries na nakapirma nga doon para tumulong sa paglaban sa korupsyon. At alam naman natin kung ano ang kaso nitong si Zaldico, korupsyon. Pero mape-preempt ko yung interview kaya mamaya na po natin balikan yan. Balik muna tayo dito sa pakikinig sa balita. Sasi po. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa.
Kaya nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Gaano nga ba kahirap itong gawin? Gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic. Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Q, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there, especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Ko. It will be complicated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. The other Oy, may bagong member tayo sa YouTube, oh. Maraming salamat, Reality, ah. Dumadami yung mga members po natin sa YouTube. Salamat po sa lahat ng mga members po natin at subscribers po natin, yung mga monthly na nagbabayad ng kanilang pagsuporta dito sa ating programa. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga manonood natin. Kaya lubos-lubosin nyo na, no? Total, nanonood na din po kayo sa akin. Huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like. No? Like din. Nakakalimutang marami po sa inyo, hindi po kayo nagla-like. Kaya mag-like po kayo at malaki po talaga ang maitutulong niyan sa ating programa. Salamat po. thing is, pwede niyang i-argue yung hindi siya pwedeng i-deport. O yan, puntahan na nga natin yung interview tungkol po dito sa ano ang aksyon ng ating gobyerno kaugnay po ng before that, ito muna, no? Yung balita muna kay Cheryl Cosim, unahin natin to bago yung kay Undersecretary Raul Vasquez. Ito muna. Paano nga ba mapapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldi po? Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim. Cheryl, may nakausap kang international law expert kanina sa One Balita Pilipinas, sa 1PH. Anong tingin niya? So, sa ito. Legit ang kausap natin kanina sa One Balita Pilipinas ang international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento. Una sa lahat, binigyan din niya na kailangang linawin muna kung ano talaga yung dahilan ng pagkakakustodiya ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Kasi sa ngayon, Jiggy, kapansin-pansin na kulang pa sa detalye ang mga impormasyon mula sa pamahalaan at wala ring na ilalabas na visual proof na talagang nakadetain siya. Bakit ba ganyan? Siyempre, pupuntahan natin ngayon yung interview kay Yusek Vasquez. No? Kasi baka nagtataka kayo, ano bang nangyayari ngayon dyan sa talaga ang katotohanan? Ano ba yung totoo? Bakit walang impormasyon na ibinabahagi itong gobyerno maliban sa mga sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ito po kasi ang kadahilanan. Pakinggan po natin Mary Jane dito. Veloso. I'm Tristan Udalo. Today's Newsmaker, we have Justice Undersecretary Raul Vasquez, Yusek Vasquez, now that former Congressman Zaldico is under Czech authorities, and we understand that the Department of Foreign Affairs is the lead agency handling this. But how is the Justice Department providing legal support? Principally, Tristan, ang lead agency dito ay yung DFA. They're the ones who are closely coordinating with the Czech authorities. But our present administration, working under the whole government approach, we are all involved one way or the other. Yung DOJ naman, being the leading government agency in law enforcement, yan ay kasama kami. But mostly on the legal aspect. Kaya nga ho yung discussion din namin is essentially on an academic and legal aspect talaga ang aspetong to. Kasi the details we cannot also discuss because Tandaan nyo yan, that details ay hindi ma-discuss. Bakit? of the respect that we must accord to the Czech authorities. Yun ang gusto nilang mangyari. Yun ang gusto nilang Earlier, President Bongbong mangyari. Marcos mentioned Nililimitahan ng Czech authorities ang mga impormasyon. At bilang respeto sa Czech government, hindi pwedeng maging madaldal dito ang gobyerno. Kaya kung ano lang yung pwedeng sabihin
sa pamamagitan ng anunsyo ng ating Pangulo, yun yung naririnig po natin. Sabi ng ating Pangulo, di ba, sa huling pahayag niya, nananatili sa kustodiya ng Czech authorities itong si Saldico. Ibig sabihin, Harry Roque, detained siya. Ganun lang kasimple yun, Harry Roque, huwag mong palabasin na intervention, walang detention. Nakadetained si Saldico. Kahit yan ay nakakulong, ipagpalagay natin, sa isang hotel, maayos ang treatment sa kanya doon, still detained yun kasi limitado yung freedom of movement niya. Hindi siya free. Hindi siya malaya. Hindi siya makakaalis. Nasa monitoring at holding siya ng Czech authorities. Anong tawag mo doon, Harry Roque? Detention po yun. Maliwanag na detained, Harry Roque. Ngayon, narinig po natin ang kadahilanan dahil kailangan po nating irespeto ang hiling ng Czech authorities na wag basta-basta magbigay ng impormasyon at marahil inuuna lang talaga nila yung mga prosesong dapat gawin diyan po sa pagkakahuli dito po kay Saldico. By the way, para po sa kaalaman ng lahat, sa mga nakaraang balita, sinabi na ang kadahilanan kung bakit nahuli itong si Saldico ay dahil nagtangka itong tumawid ng border, no, mula po sa Czech Republic, mula po sa Czech Republic papunta sa Germany. Naabutan siya ng random inspection. Kasi siguro inakala nitong si Saldico na tapos na yung random inspection noong first week ng April 2025. Pero ang hindi niya alam, inextend ito to September 15, 2025. Natsyempuhan siya. Tapos nung matsyempuhan siya, di umano, according sa news report, kasama niya ang kanyang pamilya at wala siyang maipakitang dokumento. Ano ba yung dokumentong kinakailangan? Travel documents, passport. Wala na kansilado na yung kanyang pasaporte. Hindi rin naman siguro pwedeng gamitin yung pinagpapalagay na Portuguese passport niya kasi may mga kadahilanan na mapapakinggan natin dito po sa interview. Ituloy po natin ang pakikinig po dito. Ayon kay Attorney Sarmiento, kung ito ay isang border o immigration issue, nasa saklaw ito ng mga otoridad ng Czech Republic. Ibig sabihin, pwede ma-deport siya pero hindi ito automatic o garantiyado. At mahalaga, hindi rin siya basta-basta maipapauwi sa pamamagitan ng extradition. Kasi wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. Hindi tayo pwede mag-request ng extradition. Or kung magre-request na tayo ng extradition, it will be denied, but prerogative din ng Czech Republic na mag-deport ng tao. So, it will be subject to a diplomatic negotiation between the two. Itong legal opinion ni Attorney Sarmiento ay medyo babanggain yan ng legal opinion ni Yusek Vasquez, no? Kasi parang out of kumbaga hindi nakasama ito pong extradition sa pagpapaliwanag o sa option, no? Out of option ang extradition sa pagpapaliwanag nitong si Attorney Sarmiento Pero mamaya sa papakinggan nating interview kay Undersecretary Vasquez, hindi inaalis ang option ng extradition kahit wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Pero bago natin puntahan yan, tuloy muna natin ang pakikinig dito. Two states. At Cheryl, kung hindi siguradong may papadeport si Saldico at hindi rin siya pwedeng extradite, ay anong nakikita ni Attorney Sarmiento na paraan para siya ay mapauwi? Jiggy, ang pinakamalinaw na punto ni Attorney Sarmiento, ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan ay diplomatic channels. Ibig sabihin, makikipag-usap ang Pilipinas sa Czech Republic government. Ipaliliwanag na may kaso si Saldico sa Pilipinas. Isa na siyang fugitive at kansilado na yung kanyang pasaporte. At mula rito, maaaring hilingin ng Pilipinas na i-hold muna siya at huwag paalisin habang inaayos ang kanyang pagbabalik sa bansa. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. At this point, I think yung diplomatic negotiation na talaga yung pinaka-fastest and most effective na route or remedy na pwedeng i-take ng Philippine government.
At yung red notice, Interpol red notice laban kay Zaldico ay inaantay, malaki bang may tutulong nito para mapauwi si Ko? Tama ka, Jiggy. Hanggang ngayon, wala pa rin na ilalabas na Interpol Red Notice laban kay Zaldico. At kapag, alam nyo, kapag sinuri natin yung website ng Interpol, may search engine kasi doon para may makita kung may red notice. Pero kapag hinanap yung pangalan ni Zaldico, wala pa rin resulta. Ibig sabihin, wala pa talagang red notice na ini-issue sa ngayon. Nauna nang sinabi nga ng pamahalaan na may request na. Pero ayon kay Attorney Sarmiento, mahalagang maintindihan nito. Ang red notice, hindi yan warrant of arrest. Isa lamang itong request sa ibang bansa na tulungan hanapin ang isang tao at posibleng i-provisional arrest ito. At mahalagang punto pa, may silbi pa rin ito. Pero sa puntong ito, hindi na ito ang pinaka-critical dahil nga Pero bigyan natin ng linaw, mga tol. Tama na hindi po warrant of arrest ang red notice. Pero dapat po nating tandaan na hindi magkakaroon ng red notice kung walang warrant of arrest sa country of origin. Yun kasi ang pinakamahalaga Nililihis kasi ng mga katulad ni Harry Roque, for example, ang mga ganitong sitwasyon na sasabihin hindi naman warrant of arrest yung red notice. Oo, hindi warrant of arrest yan, pero nakaangkla yan sa warrant of arrest. Hindi magkakaroon, uulitin ko, ng red notice kung walang warrant of arrest mula sa country of origin. Meaning, kaya ka huhulihin ng authorities ng member ng Interpol dahil sa bisa ng warrant of arrest mula po doon sa bansa kung saan ka lumabag ng batas. At yan ang magiging dahilan para ka arestuhin nila doon sa bansang kung saan nagtatago ka at either by extradition or deportation, pababalikin ka rito sa Pilipinas. Ganun po yun, nililin lang kasi ng katulad ni Harry Roque ang publiko ang layunin ng red notice, mahanap ang isang tao. At ngayon, alam na kung nasaan si Zaldico at nasa kustodiya na siya. Kaya kahit may red notice o wala, kailangan pa rin ng kooperasyon ng Czech Republic para maibalik siya dito sa Pilipinas. Jiggy. At yun nga, kahit mahuli siya ng Interpol, paano siya mapapauwi gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, Cheryl? Jiggy, may isa pang legal na basihan na binanggit si Attorney Sarmiento. Dito na natin pakinggan yan kay Attorney Vasquez, si Undersecretary Vasquez. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. A high-level coordination team who will be part of this group. I think it would be yung mga principals mismo, It would be the secretaries, I suppose. I've heard that our secretary was asked to join. So I suppose that's the purpose of the trip. In the absence of an extradition treaty, what options are available to the government to bring Ko back? Actually, it's not precise na yung extradition. Yan yung sinasabi natin kanina, Kasi doon sa interview na napakinggan natin kay Attorney Sarmiento, parang out of option, wala sa option itong extradition Pero nililiwanag dito nitong si Undersecretary Vasquez na hindi precise na sabihin na hindi pwedeng i-extradite. Technically speaking, walang extradition. Pero pwedeng sa pamamagitan po ng kooperasyon ng bansa na nakapirma sa UNCAC o United Nations Convention Against Corruption like Czech Republic, pwede pong mangyari yung extradition pabalik dito kay Zaldico. Pakinggan natin patuloy dito si Yusek Vasquez. Extradition is totally out of the picture. Yung reason kasi niyan, Tristan, is that both the Czech Republic and the Philippines are signatories to the UN Convention Against Corruption, yung UNCAC na tinatawag. And the UNCAC, among other obligations, mandate all signatory countries, all state parties, to cooperate and extend all assistance with respect to each other in the fight against corruption. This would include assistance with respect to
the prosecution, investigation, arrest, even forfeiture of assets and transfer, plus the transfer of custody of the subject persons. Yun ang mga cooperation aspects, no, mode doon. Meron ng pati din yung mutual legal assistance, which is a broad concept that would cover any legal procedure that may impact with respect to the fight against corruption. So it doesn't really matter much if there is no bilateral extradition treaty kasi both of them are bound by a multilateral UN-led convention against corruption. And yung second option naman would be yung deportation. The deportation is Yan, nadidinig natin ngayon mga tol yung dalawang option. Although technically speaking, hindi siya matatawag na extradition, pero yung multilateral agreement na yan sa pamamagitan ng UNCAC through diplomatic channel, pwede pong magamit para mapabalik dito sa Pilipinas si Saldico. Tandaan natin, ang kasong kinakaharap po ni Saldico ay corruption, no? At ito pong kiniklaim ni Leandro Lebiste na nagtuturo si Saldico na ang mastermind ay si Pangulong Bongbong Marcos, afterthought na lamang po ito. Ngayon, bakit ko binanggit yan? Kasi maaaring maging hadlang sa pagpapabalik dito kay Saldico ay ang kanyang posibleng pag-a-apply ng political asylum, which is pwedeng maging dahilan nyo ng Czech authorities para i-deny ang kanyang political asylum bid kung sakasakali. Dahil hindi niya pwedeng sabihin na siya ay persecuted, no? Kung hindi prosecuted ang katotohanan. Na una ang pagsasampa ng kasong korupsyon sa kanya at ngayon niya na lamang dinadahilan na siya ay pine-persecute ng gobyerno at dinadamay pa si Pangulong Bongbong Marcos. Mapapakinggan naman natin yan kinalaunan dito po sa interview. available option also, legally speaking, given the fact na merong undocumented alien, no? Undocumented because apparently canceled yung passport and he was arrested because of that, it seems, no? And all these details kasi, Tristan, we are yet to confirm because of the fact that yung policy ng Czech Republic about that. So we have to give due respect and accord to the internal procedure, policies, and the priorities of the Czech Republic being an equally independent and sovereign state. You mentioned about the UN cooperation against corruption. How will this help in bringing the former lawmaker back, and how does this work? Yeah, unilateral in a sense, but being responsible members of the world of nations, of the United Nations, it's also some kind of an obligation on their part. Remember the case of Mary Jane Veloso with Indonesia? We also didn't have any treaty for the transfer of sentenced persons. But because of international committee and the due courtesy that is extended between independent states, being members of the ASEAN and members of the United Nations, we were able to secure custody of Mary Jane Veloso. That template, I have to emphasize, Tristan, was followed by the DFA with respect to two other OFWs from Kuwait this time, who were also convicted by Kuwaiti courts, and they were serving sentences, their respective sentences, before inside the Kuwaiti jails. We were also able to get back custody of these two persons, these two OFW PDLs, and they're now serving their sentences here in our You penitentiary. mentioned about the Mary Jane Veloso case as a possible template, but what about the case of former Congressman Arnie Teves? Will the same approach can the same approach be also applied in the case of former Congressman Ko? Yeah, in a way, ganun din. Kasi eventually, naging deportation din kay Congressman Teves, or ex-Congressman Teves. Initially, it was deportation, but it was a very long process. But eventually,
when um, the Timor-Leste government realized that it may not be to their benefit to prolong the process more, and considering na they are supposed to be members, applying, I think, at that point as members of the ASEAN, they eventually gave custody. They surrendered custody. Alam niyo mga tol, masingit lang ako, no? Dalawang bansa yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Eurofad that time eh. Ang Germany, I do not know kung sure ako rito eh. Kung Czech Republic kasama doon. Paki-refresh nyo yung memory ko. Kung Czech Republic ang kasama doon, nakausap mismo ng ating Pangulo ang head of state nito. At maganda ang relasyon natin doon. Kaya tingin ko, kung nangyari sa Timor-Leste na pabalikin dito si Arnulfo Teves sa kanilang inisyatibo mismo, baka pwede rin gawin yan ng Czech authorities, no? O ng Czech Republic. I hope so, ganun nga yung sitwasyon. Pero ako naniniwala ako na it is only a matter of time bago mapabalik dito itong si Saldico. Hindi ako naniniwalang kung sakaling magbibid ito ng political asylum, mapagbibigyan po ito ng Czech Republic eh. Bakit? Unang-una, hindi po siya nagpunta sa Czech Republic para tumakas. No? Nagwander nga lang siya from one state to another eh. Natsyempohan na lang siya doon po sa border ng Czech Republic at ng Germany. Hindi talaga siya mula sa Pilipinas dumirekta sa bansang iyan para tumakas, no? At eventually sabihin na siya ay politically persecuted dito. In short mga tol, ang dahilan ni Saldico na political persecution ay hindi magi-stand. Dahil nauna kasi talaga yung kaso niyang kinakaharap, which is corruption. At naniniwala ako na sa mga first world country, ang corruption ay isang malaking kasalanan yan para sa kanila. Hindi nila ito tolerate. Biruin ninyo, corrupt na tao. Ang alegasyon sa kanya rito sa Pilipinas, siya ang isa sa mga utak ng pagmamanipula ng budget or flood control project anomalies. Tapos, ikakanlong mo doon. Oh. Kaya, bago tayo magtapos, tatalon tayo mga tol. Maya-maya na tayo magtatapos pala sa ibang topic. No? Iwanan natin tong topic na ito at magpuproceed po tayo sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi hindi natin pwedeng kalimutan yon, no? Lalong-lalo na bukas na yung sabi nga ni Attorney Jesus Palsis, baka hindi na bloodbath kung hindi massacre, no? Alam niyo, isang seryosong sitwasyon na dapat pinagtutuunan din po ng pansin ng ating gobyerno. At salamat dahil may mga kongresista na nakatutok ngayon dyan para sa paghahanap ng pananagutan. At ito po ang Committee on Justice sa pamumuno nito pong si Congresswoman Jinky Luistro na nakaangkla sa mga reklamo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa pangunguna ni Father Saballa at Attorney Nathaniel Cabrera. Nasaan na ba ang sitwasyon sa kasalukuyan? Pero syempre, backgrounder tayong muli, pasensya na kayo. Kailangan ko lamang pong ulitin ito, baka sakaling merong makapanood na Gen Z sa atin. Ito pong si Sara Duterte ay inireklamo ng impeachment complaint nga noong February 2, February 6 at February 18. Noong February 2, dalawang impeachment complaint po yan. Ang Makabayan Bloc at saka ang grupo ng mga civil society sa pangunguna ni Francisco D., ang apo ng dating Pangulong Corazon Aquino. At sinundan po ito ni Father Saballa sa tulong ni Attorney Amando Ligutan noong February 6. And February 18, ika-4 na impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte
na pinangunahan ni Attorney Nathaniel Cabrera. Ang mga impeachment complaint po na yan ay inendorso ng Makabayan Black Congressman, yung ikalawa, ang Akbayan Party List na si Percy Sendanya, ikatlo, mamamayang liberal representative Leila de Lima, at yung ikaapat, sina Congressman Paulo Ortega at Congressman Bienvenido Abante Jr. Yan po ay inilagay sa business order ng House of Representatives, kaya noong March 2, 2026, dininig na po sa kauna-unahang pagkakataon ang impeachment complaint laban kay Sara ng Committee on Justice. At ang araw po na yon, diniklara ang impeachment complaint number 3 at number 4 as sufficient in form. Ano ang nangyari doon sa impeachment complaint number 1 and number 2? Yung number 1, sinet aside po ito sa bilang na boto na 22 against 10 dahil ito po ay lumabag sa 1-year bar rule. Samantala, yung impeachment complaint number 2 ay winidraw kusa ng mga complainant at sinalanam daw po ay susuporta sa impeachment complaint number 3 at number 4. Yung impeachment complaint number 3 at number 4 unanimously ang naging deklarasyon po dyan as sufficient in form. And the following day, March 3 at saka March 4, nagkaroon po ng deklarasyon na sufficient in substance ang impeachment complaint number 3 at number 4 sa bilang po na napakalaking boto, 54 against 1. Natatanging ang bastos na kongresista, nakakalimutan na yata ng publiko yun na si Bong Suntay ang tumutol para po ideklarang sufficient in substance ito pong reklamo kay Sara Duterte. To pass track ito pong backgrounder na ginagawa po natin, nagkaroon na po ng hearing noong April 14 kung saan tumestigo si Ramil Madriaga. Marami pong sinabi si Ramil Madriaga na mga akusasyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte which is not related to the impeachment case of Vice President Sara Duterte at saka syempre mga akusasyon in particular ng confidential funds misuse dito po kay Sara Duterte. Pero overall, ang mga alegasyon kay Sara Duterte ay nakabase sa mga reklamong pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at former Speaker Martin Romualdez. Nandyan din po yung hindi maipaliwanag na yaman at hindi pagsunod sa mga requirements ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at di umano'y panunuhol at saka yung nga pong hindi tamang paggasta ng confidential funds. At bukas, inaasahan po natin na tetestigo si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay po ng hindi maipaliwanag na yaman di umano nitong si Sara Duterte. Ipinatawag din po ang mga representatives ng AMLC, ng Securities and Exchange Commission at saka Bureau of Internal Revenue. Inaasahan din po nating personal na dadalo si Ombudsman Boying Remulla. Pero ang paglalahad ng SALN, in particular nitong si Sara Duterte, ay gagawin po ng division, ng head of division na nakatalaga sa pagtatago ng mga SALN ng mga opisyales ng ating gobyerno, hindi mismo ito pong si Ombudsman Boying Remulla. Dadalo lamang siya doon bilang respeto sa pagpapatawag or subpoena na in-issue ng House of Representatives. Kaya sa puntong ito, may interview kay Congresswoman Jinky Luistro.